Amen. Thank you for that wonderful song. And okay, so naipahabol nga prayer request. Like to read it from Deng. Unas tanan, prayer of thanks sa atong langit nun nga amahan, ug tagaan sila ug maayong panglawas. Amen. And from Ma'am Lucia, tagaan ug maayong panglawas tanang mga adlaw ug tagbuon unta sa Ginoo ang mga financial sa matag lakaw. Amen. So we will be praying for that. Okay. So by this time mga kaigsunan, niabot na ta sa one of the most important part of our service this evening, mao ang pagwali sa pulong sa Ginoo. And I think wala pa man siguro nibalik ang kuryente. Nibalik na ba ang kuryente? Wala pa man siguro. But we praise and thank the Lord that we still have lights tungod sa mga solar. And naabot tayo sound system, and we praise and thank the Lord for those provision nga gihatag ang atong Ginoo alang kanatong tanan mga kaigsuonan. So by this time, I would like to ask everyone to please open your Bibles with me. Okay, and we will have a Bible study karon nga takna sa kagabhion. And we will study the Bible, and by the grace of God, after that the Bible is explained, the Bible is being preached, mahimong matandog ang atong mga kasing-kasing, and there will be life-changing moments nga mahitabo sa atoa pinaagi sa mga pagbadlong, mga paghatag og pagtulunan, mga pagkorek sa pulong sa Ginoo alang kanato nga tanan tonight. So palihog pagbarog alang sa paghatag og reverence sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. I would like to bring your attention in the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians, the second letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in which originally it is actually the fourth letter of the Apostle Paul, but this is the second letter that is found. And the second and the first and the third letter of the Apostle Paul is accordingly missing. But we will be reading the 2 Corinthians in our Bibles, chapter 3. And we shall be reading verses 6 down to verse 18. If you are there, please say aloud, Amen. Amen. The Bible says, "Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter what? But the Spirit giveth what? Life. Wow. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? For if the ministration of condemnation be glory, much more that the ministration of righteousness exceed in glory." Mas kuyaw ang himaya diay sa New Testament compared to the Old. Verse 10, For even that which was made glorious had no glory in this respect by reason of the glory that excelleth. Kuyaw ano? Kung i-compare nimo ang glory of the old letter sa Old Testament and sa glory sa New Covenant, murag mawala ang glory sa Old Testament kay grabe ang glory nga naa sa New. And we say amen to that. Amen. Verse 11, For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look at the end of that which is abolished. But their minds were blinded, for until this day remaineth that the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Amen. But even unto this day, when Moses is read,
the veil is upon their hearts. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be what? Taken away. Wow. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with open face, beholding us in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Let's pray. Father God, thank you, Lord, for this wonderful letter, Ginoo. Grabe ang mga pagtulunan, Ginoong Diyos, that we could learn, and by the grace of you, Lord, nga mo-grow kami, mutubo kami, Amahan, and we will know more about you in our lives, that we could magnify, glorify your name sa tama gid pamaagi, Ginoo, dili sa pamaagi nga binuhat lang sa tao, og itugot, Amahan, nga amo gyung tuuhan ang pagtulunan sa Biblia, dili ang pagtulunan nga hinimo o ginama lang og tao. Ako nagahangyo, Ginoong Dios, nga tagaan nimo kaalam ang imong ubos nga lagad, abli nga kasing-kasing imong mga anak, that this message will become a life-changing message to these people nga naminaw. We ask the power of the Spirit to be upon us tonight. In Jesus' name, Amen and Amen. Palihog, manglingkod, tagtanan. I would like to entitle the message karon, mga kaigsuonan, Taking Away the Veil. Taking Away the Veil. Atong pagakuhaon ang tap-tap. Nataptapan di ay ang atong mga kasing-kasing according to our text tonight, mga kaigsuonan. And by the grace of God, ang nakatabon, ang nakatabil sa atong mga kasing-kasing is makuha karon nga takna sa kagabion. Amen. So far, ang 2 Corinthians in the church, we already have learned about this letter, mga kaigsuonan, and I wanted to add more sa inyuhang kahibalo mahitungod niining letter, because our goal sa church is we will become rooted in Scripture, centered in Christ, and we will make difference. Amen. Now, mga kaigsuonan, previously we have learned that the Apostle Paul was telling the Corinthians that the people of Corinth was an open letter as a proof that his apostleship was real. Na may mga tao nga nag-question sa iyang apostleship. And si Apostle Paul mismo nag-ingon, kamo, ang inyong mga kinabuhi, ang inyong kaluwasan, na bag-o ang inyong mga kinabuhi, ang inyong kinabuhi, maoy pruweba or maoy letter of commendation para tagaan og pagpamatuod nga ako tinuod nga apostol ni Kristo. That is the previous lesson that we have learned. And now, in our text, mga kaigsuonan, the right after nga gisulti ni Apostle Paul nga ang iyang credibility is makita pinaagi sa kinabuhi sa mga tao nga nakadungog sa iyang mensahe. Now, Apostle Paul is telling them kung unsa pod ang credibility sa iyang mensahe. He already talked about the credibility of his apostleship, nga credible siya, tinuod siyang apostol, nga naman tungod sa kinabuhi sa mga tao nga nangabag-o, sila ang pruweba. Karon, ang iya na pong mensahe, ang iyang ginapabarog. Tinuod ang akong mensahe. Sumala pa ni Apostle Paul sa ato ang text. And in fact, the message of the Apostle Paul is more glorious compared to the message of the Old Testament. Now, ito makita, mga kaigsuonan, in our text, we have before us a comparison of the Old Covenant and the New Covenant. Ang daang panagsaad o ang bagong panagsaad. In verse 6, mga kaigsuonan, the Bible says, who also hath made us able ministers of the New Testament. And look at this. Not of the letter, but of the what? For the letter what? Killeth, but the Spirit giveth life. No, mga kaigsuonan, the old, which is the letter, nga ginaingon ni Apostle Paul, are setting rules. Na ay mga rules nga dapat tumanon. Na ay mga balaod nga kinahanglan nimo tumanon. And if dili nimo ni matuman nga balaod, then you will be killed. Patyon ka. That is the Old Testament, mga kaigsuonan. And there was light.
Ang Old Testament mga pinangga nga mga kaigsuonan nagsulti nga kinahanglan imong tumanon kani nga sugo kay og di nimo ni matuman, then you will die. Kung tanawon nimo ang Biblia in Romans chapter 7, look at this. Romans chapter 7 mga kaigsuonan sa atong mga Bible palihog, verses 9 down to verse 11. Tanawan ninyo ang giingon sa balaan nga kasulatan. If you are there, please say aloud, Amen. Amen. The Bible says in verse 9 to 11, "For I was alive without the law once. But when the commandment came, sin revived, and I what? Died." Sa diha kuno, iman pa ni Apostle Paul, sa diha kuno nga wala pa ang balaod, he means nga di pa siya kasabot, bata pa siya. Wala pa gid niya nasabti ang balaod. He was alive. Pero when he grew up, nga nasabta na niya kung unsa ang balaod, nakasala siya, kay nga naman, gisupak niya ang balaod ngayang nahibawan, and he died. Meaning, namatay siya. He deserved to die because of sin. And the commandment which was ordained to life, I found to be unto death. Makapatay. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me. So Apostle Paul died spiritually. Nga naman, tungod kay gisupak niyang balaod. And kung tanawon nimo ang Galatia 3, open your Bibles there. Look at this mga kaigsuonan. And this is the message of the old. And I hope nga ato aning kuhaon sa atong mga kasing-kasing karon. Galatians chapter 3, verse 10 down to verse 11. The Bible says, "For as many as are of the works of the law are under a what?" So karon, sultian di kaigsoon. Og naay tawo karon nga moingon siya nga ang iyang kaluwasan moabot pinaagi sa pagtuman sa balaod sa Ginoo, maluwas siya kung iyang tumanon ang kasuguan, kung maghimo siya maayo, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang Biblia nag-ingon, siya na ilalom sa usa ka dakong tunglo. Amen. Tunglo. And look at this. The Bible says, Galatians chapter 3, he is under curse. Nga naman, for it is written, "Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is what? Justified By the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith." Look at that. Klaro kayong sa Biblia, no? Walay si bisan kinsang tao nga mamatarong at ubangan sa Ginoo, pinaagis balaod. Kay kung ikaw karon tao igsuon pinangga, paminaw pag-ayo, kung ikaw karon i-insist nimo sa imuhang pagkatao, sa imong relihiyon or sa imong tinuuhan nga maluwas ka pinaagis pagtuman sa kasuguan, maluwas ka pinaagi sa paghimo og mga maayong butang, nan sultian di ka na ilalom ka sa tunglo og dili gayud ikaw mamatarong kay walay si bisan kinsang tao nga namatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Amen. You see? Well, in fact, pastor, sila lang Abraham pastor, sila ding Moses pastor, sila ding David pastor, mga butan man to. Wala ba sila namatarong sa Old Testament tungod sa ilahang gitawag nga pagtuman sa mga kabalauran sa Ginoo? According to Hebrews chapter 11, they died in faith yet received not the promise. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that the Old Testament, the Old Covenant, kilat. And di na ta magpabilin sa daang tugon mga pinangga. Di ta magpabilin sa daang pagtulunan, daang relihiyon nga mauni buhaton, mauna. Set of rules we live to ato nang biyaan. Kaya nga naman, ang atong relihiyon karon mga kaigsuonan is not just a religion but a relationship. It is a relationship with Jesus because the New Testament is of the Spirit. Amen. And the Spirit giveth life. Ang Espiritu nagahatag og kinabuhi. Kung tanawon nimo ang John chapter 6 verse 63 sa atong mga Bible palihog, John chapter 6 verse 63. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo unsay gina-offer ni Jesus Christ in the New Testament
look at this. The Bible says, it is the Spirit that what? Quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are what? Life. You see? Life. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsuonan, ang gina-offer sa Ginoo sa ato karon is life. Is kinabuhi. You see? So, if the old letter kill it, pat yun ka. Kung di ka katuman, namatay ka, karon mga kaigsuonan, tumuo ka kay tagaan kag kinabuhi. That is what the Bible says. You see? In verse 7, mga pinangga, according to our text going back, but if the ministration of that written and engraven in stone was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be what? Done away. So sa ato pa mga pinangga, the old covenant of laws have also glory. Naihimaya, dili entirely dautan ang old covenant. You see, it is good. It is showing us what is right and wrong. Pero mga pinangga nga mga kaigsunan, if that old covenant that kills is glorious, if that old covenant mga pinangga nga mga kaigsunan that will give you death is glorious, how much more ang gitawag nga mas glorious pa ning new covenant nga mao ang mensahe ni Paul kaniadto nga mao pul tong mensahe karon mga kaigsunan. It is much more glorious. And the glory of our covenant today fadeth not away. Kabalo ba kang anong ang gitaptapan ni Moses kay pagsaka ni Moses sa bukid sa Sinai, pag naog niya nisiga ang iyang naong. Gig-reflect niya ang glory sa Ginoo when he received the commandments. Kabalo ba mo nga nung gitaptapan ni Moses yang naong? I always hear preachers na nagaingon, gitaptapan ni Moses yang naong, kay nga naman, nasilawan ang mga tao. Mao na nga, iyang gitaptapan, para dili sila masilawan, di sila mahadlok. But that's wrong. That is not the reason why gitaptapan ni Moses yang naong. Kabalo ka nga no? In verse 13, look at this. Sa atong text. And that as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel, look at this, could not steadfastly look to the end of that which is what? Abolish. Kabalo mo sa pasabutan na? Para ang children of Israel, dili nila makita nga hinay-hinay gakawala ang himaya sa Ginoo sa iyang naong. You see? It is soon abolished that the children of Israel will not see. Kung sa simple English pa mga kaigsuonan, so that the children of Israel will not see the glory fading away. That's why gitaptapan ni Moses nga naman, para dili nila makita aga-fade away ang glory nga gina-reflect niya. So sa ato pa mga pinangga nga kaigsuonan, the glory of the old is fading away. But the glory of the New Testament is getting brighter day by day. Mao na ang kalahian mga pinangga. And Apostle Paul is saying, that's the message that we are bringing. Mao na ang mensahe nga among ginadala kaninyo. Sumala pa ni Apostle Paul. You see? Verse 8 down to verse 10 in our text, the Bible says, how shall not the ministration of the Spirit rather glorious? For if the ministration of condemnation be glory, much more that the ministration of righteousness exceed in glory. You see? Kung naman gani glory mga kaigsunan, ang ministration of damnation, samot na ang ministration of righteousness. Kung ang old nagdala sa ato og damnation, but kinahanglan ang old igsoon. Nganong gikinahanglan man ang old? Kay ang old nagpaila-ila sa tao nga di nato kaya luwason ang atong kaugalingon. The Old Testament mga kaigsunan shows the people that we cannot save ourselves. Even David, even Abraham, even King Solomon, and all the Old Testament prophets and saints mga pinangga, they need to wait sa pagpakamatay ni Jesus Christ ay sila makasulod sa langit. They cannot enter heaven. Why? They need to wait for the full payment of the Lord Jesus Christ. Nga naman, gipakita
sa old covenant nga ikaw tao di nimo kaya imong kaugalingon. Luwasod. You see, last time I have talked about some old ladies sa amo ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo last Saturday. And giingon gid niya sa ako pastor, kami maluwas mi pastor, makaangkon mig kaluwasan pinaagi sa adlaw-adlaw namo nga pagtuman og paghimo og mga maayong butang kay timbang-timbangon raon niya pag-abot sa panahon ang atong mga sala may na lang nga mas daghan gid ang maayo natabunan ang mga daotan og ang Ginoo muhatag sa atoa og kaluwasan. Sumala pa niya. And she really missed the point, mga pinangga. Ato makit-an that the Old Testament is a proof nga ikaw tao di gid maluwas imong kaugalingon. And it was glorious. Nga naman it is showing you can't. That's why the New Testament must come. Jesus must come. Kaya nga naman, the New Testament is the ministration of righteousness. The just shall live by faith. Mabuhi ka kung ikaw magtuo. Makaangkon kag kaluwasan kung ikaw magtuo. You see? And that is what the Bible is showing. That is the message of the Apostle Paul, telling people that the old covenant is good, but the new covenant is better. Amen. Nganong pabilin man ka sa good if there is better. You see? So mga pinangga, in our time today, there is a lot of religion that is still patterned in the old covenant. You see? That is the big problem of our time today. Dako kinang problema. Nga naman, we are already in the new covenant, pero ang daghang mga relihiyon, kalaban sa Bible, sa atong time karon mga pinangga, naka-pattern pagyapon sa old covenant. Do this for you to be saved. Follow this for you to be saved. Do this, do that. Rules after rules. Kung maimo nang matuman tanan, luwas ka. Very wrong mga pinangga. And we need to live that. Ato nang tanggalon ang tap-tap sa itong mata, ang tabon sa itong mga mata, mga pinangga nga mga kaigsunan. Let us remove all of those things. And si Apostle Paul, gaingon pa niya, tungod kay glorious kay ang New Testament, grabe ang hope sa New Testament. Sumalabas verse 12, seeing then that we have such hope, grabe itong paglaom, much more, hope, we use great plainness of speech. Ano yung plainness of speech meaning boldness? Di, gid siya magduha-duha pagsulti. Grabe yung boldness. Iyon pa niya, Apostle Paul, di ko magduha-duha sa pagwali sa inyo sa maing balita. Di ko magduha-duha sa magpahibalo sa inyo sa kaluwasan because of this hope, this glorious message. Wala pa ni Apostle Paul, mga pinangga nga mga kaigsuunan. And we praise and thank the Lord that that message is the message that we are bringing to you karon. You see, its glory doesn't fade away. Kung ang old covenant nagadala og kamatayon, nagadala og kahadlok, fear, death, condemnation, but the New Testament mga pinangga nga mga kaigsuunan, nadalag paglaom, nadalag kalinaw, nadalag pagkamatarong, nadalag kinabuhi, nagdala og kaluwasan. You see? That's why because of that hope, we must be bold in our preaching. Di ta mahadlok magsultis mga katawhan unsa ning gitawag nga kaluwasan nga atong ginawali mga kaigsunan. Amen. And by the grace of God, ato nang biyaan ang old system. Ato nang biyaan ang daang pamaagi. Ato nang biyaan mga kaigsuunan ang pamaagi nga mopatay, and ato nang dakson i-embrace ang pamaagi nga mohatag og kinabuhi. Amen. And I hope by the grace of God, we will not be deceived by religions in our time today that bring it that still pattern in the old covenant. We must follow what is pattern, or not just pattern, but what is the new covenant of our time today. Amen. Now mga kaigsunan, there are 3 things I wanted to show you. Pinaagi niining mensahe nga atong gisgutan karon. We have already seen that there is veil. Dapat kuhaon. Nganong dapat kuhaon man, pastor? Kaya nataptapan pang mata. Number 1 mga kaigsunan. Why? Because until today, people's mind are veiled. Amen. Not only the mind, that people's mind, our hearts, and hearts are veiled. Natabunan pa ang mga mata o kasing-kasing sa daghang mga katawhan mga kaigsunan. And that is the reason, dili mo tubo ang usa ka magtotoo.
nagpabilin gyapon baby spiritually, nagpabilin gyapon nga dili gyapon tang-an sa pagpangalagad og sa pulong sa Ginoo. Nganuman hangtod karon wa pa nakuha ang tabon sa mata, hangtod karon wa pa nakuha ang tabon sa kasing-kasing igsoon. And you need to remove that veil if you wanted to grow as a believer of Christ. If you wanted to grow as a Christian, kinahanglan makuha ng veil, makuha ng tabon sa imong mata, igsuon og sa imong kasing-kasing. You want to stay in the old system? Yes, the old system was good. But I have told you before, why settle for the good if there is better? Nganong magpabilin man katong good, nga na may better mga kaigsuonan. This is the very reason why mao ni ang hinungdan mga pinangga nga mga kaigsuonan nga there are no growth in our lives. Walay assurance ang atong kinabuhi. Walay kalipay ang pagpangalagad sa Ginoo. Perminti na hadlok sa judgment, perminti na hadlok sa punishment. Why? Because veiled. Nataptapan pa. Kada bitawong tao nga moingon, halaka no, sa unang panahon, daghan kay kong nahimo nga sala. Halaka no, mauto ako mga nangabuhat nga mga dautan. Pag mamatay ko, agoy, maimpirno yug ko ani. Asa yuga ko padulong, di ko kabalog, asa ko padulong. It means that you are still in the old covenant. Natabunan pa ang imong mata, nataptapan pa imong mata, ug wa pa nimo nakita ang paglaom nga naa kang Kristo. You see, in verse 14 in our text mga kaigsuonan, kindly open your Bibles there sa verse 14. But their minds were what? Blinded. For until this day, hangtod karong adlaw, remaineth the same veil, untaken away in the reading of the Old Testament. Which veil is done away in what? In Christ. The veil is done away in Christ. Ang tabon sa imong hunahuna o ang tabon sa imong mata is supposedly removed when you met the Lord Jesus Christ. O igsoon kung ang tabil sa imong kasing-kasing o ang tabil sa imong hunahuna wa pagyud nakuha, it means you have not yet met the Lord Jesus Christ. Unsa may timayilhan pastor nga wa panawala ang tabil. Kana bitong di pa ka makaingon nga luwas ka. Kana bitong dili pa ka ma-sure sa imong kaluwasan. Napa ang tabil. Kanang moingon ka ay ta makabalog luwas ka ta kung mga matay na ta. Wa man gay nakabalong patay. Wa man gay kabalong buhi. Wa ka man gay kabalong buhi pakaya samot nagpatay ka na. You see that? You see the point there? Kung di makabalo ang buhi samot ng patay. Nganong moingon man ta nga ta makabalo og patay na. Nganong man you don't know Christ. Kay kung naila-ila pa nimo si Kristo, ang espiritu ni Kristo mismo ang moingon sa imong espiritu nga luwas ka na, anak ka na sa Dios. Look at this. The book of Romans chapter 8. Look at this mga pinangga. And I hope by the grace of God after this message, imo nang angkunon og embrace ang assurance nga giingon sa pulong sa Ginoo. You see? The Bible says, verse 15 and verse 16, Romans chapter 8, for ye have not received the spirit of bondage again to fear. Wala nimo naangkon ang espiritos pagka piniriso para mahadlo ka pag-usab nga maimpirno ka unsa ba ka padulong. But ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. And look at this. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the what? You see that? Kung tinuod na nimo na meet si Kristo and His Spirit, siya mismo ang muhatag sa imong assurance, huy, ayaw nagkahadlok kay anak na ka sa Dios. Pero if until today, maingon pagyapong ka, nga ambot ako padulong, mamatay ko. Ay, ambot og luwas ba ko? Ay, basig impirnohon ko. Ay, basig hukman ko sa Ginoo. It is evident that you are not yet knowing the Lord Jesus Christ. Papakailan niya. Kaya nga nung waman kasuryahe sa iyang espiritu, nga luwas ka na, igsuon. Napang veil sa imong mata o sa imong kasing-kasing. And verse 15, the Bible says, but even unto this day, when Moses is read,
The veil is upon their what? Hearts. Apas kasing-kasing. Muna, bisan pag-unsaon, paminaw pulong sa Ginoo. Bisan pag-unsaon, o gwali, napagyapon ang veil, napagyapon, nataptapan pagyapon, natabilan pagyapon. My friend, leave the old system. Don't let yourselves be imprisoned in fear of hell, in fear of judgment, in fear of the hatred and wrath of God. Sultian di ka, remove that veil and you will see the love of Christ. Right. You see? So mga pinangga, nga mga kaigsuunan. Again, let me say this to you. Ayaw na pagpabilin sa daang pamaagi. Pamaagi nga nahadlok sa judgment, nahadlok sa kamatayon, nahadlok sa kapungot sa Ginoo, nahadlok kay may impierno, walay assurance sa kaluwasan, di kabalo kung asa padulong. That is the old time. That is the old time. The old system. Biya na na. Biyain na na. If number one, until today, people's mind, our heart are veiled. Number two, mga pinangga ng mga kaigsuunan. Number two, you can remove that veil today. Amen. Pwede na matanggal na veil. Tabon sa imong mata. Tabon sa imong kasing-kasing. Pwede na matanggal karon. The Bible says again in verse 15, mga pinangga ng mga kaigsuunan, but even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Napas mga kasing-kasing sa mga tao ang veil. And your heart must believe in Jesus Christ for that veil to be taken away. Unsaon para mawala ang veil, pastor? Gusto na ako nga mawala aning veil, pastor. Kaning tabon sa akong unang-una, tabon sa akong kasing-kasing. Kaya nga naman, kabalo ka, unsa puy usang nga nakatabon, ana? Kabalo ba ka kung unsa pa gyud ang usang nga nakatabon, ana? Tanawa ang next lang nga chapter 4 verse 4. Amen. Look at this. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Gitabunan day sa Dios na ining kalibutan namin, Satan. Gitaptapan ni Satanas ang inyong mga mata o ang inyong mga kasing-kasing, mauna nga dili mawala ang tabon sa mata o tabon sa kasing-kasing. But the Bible declares in our text, nung tana ka, pastor, unsaon para matanggal ang veil? Unsaon para matanggal ang tabon? Verse 16, nevertheless, look at this. Nevertheless, when what? It. Nang word nga it lang sa, when it. What does it refer? Unsa ning it dire? When it shall turn to the Lord, or meaning, when it shall believe to the Lord. Unsa ning it? The nearest antecedent, according to Brother Lawrence, is the heart. Verse 15, but even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their what? Heart. Nevertheless, when it, meaning the heart, shall turn to the Lord, mutuo kang Kristo, the veil shall what? Taken away. Kung gusto day ka nga mawala tong veil, kung gusto day ka mga kaigsunan nga matanggal tong tabon sa imong mata, tabon sa imong kasing-kasing, tumuo ka kang Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and the veil will be taken away. Pastor, nagtuo naman ko kang Jesus Christ, pastor, pero wa pa man nagduha-duha pa man gyapon ko sa kong kaluwasan. Wa pa man gyapon ko assurance, pastor. Nagtuo na kada adlaw man ko gaampo, pastor. Kada adlaw man ko magsampit siyang ngalan. Wa nagpasabot ka nagsampit ka siyang ngalan. Naluwas ka na og wa nagpasabot igsoon. Ngano man, what does it mean to believe? When you believe, you abandon yourself in the hands of Jesus Christ. You see? When you believe in Him, you do not just call His name, but you need to know unsa iyang gina-offer o unsa iyang ihatag. Amen. And you believe kung unsa iyang ihatag. You believe kung unsa iyang gi-offer. And He is offering you life. Kinabuhi nga walay katapusan. Kung tinuod kang nagtuo mga kaigsuon na anak kay kinabuhi. Amen. You see, the heart must believe. Amen. Ang imong kasing-kasing igsuon, tuo kang Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ. And if you are still afraid of hell, afraid of judgment, afraid of punishment, you did not believe in the Lord Jesus Christ.
Because Jesus Christ is your Savior from hell, your Savior from judgment. Nga naman, si Jesus Christ na impierno para nimo. Jesus Christ, gi-judge para nimo. Jesus Christ, gi-punish para nimo. Nganong mahadlok man ka sa impierno, sa judgment, sa punishment, nagiangko naman na ni Jesus Christ sa cross. Ang cross, ang punishment, ang judgment, ang hell, nga imo unta, iyan ang giangkon, kay giangkon naman niya. You are no longer afraid of hell, you are no longer afraid of judgment, you are no longer afraid of punishment, because your Jesus have taken it away from you. Amen. So meaning, if He took it away from you, you don't have to be afraid of all those things. And you have assurance, peace, hope. Kung nakakaning assurance, nakay kalinaw, nakay paglaom, assured ka nga luwas ka. Sure ka nga luwas ka. Nakay kalinaw, di na ka mahadlok ng impierno, di na ka mahadlok anuman, kabalo ka, nga luwas ka. And nakay hope, looking forward one day, that is confident, trust, nga moabot gyud ang saad sa Ginoo, hope. Kung nana sa imo, it means nga nakailag gyud ka kang Jesus. Pero wala gyapon kay assurance karon, wala gyapon kay peace karon, wa duha gyapon ka, galibog gyapon ka, wa gyapon kay hope karon mga kaigsoon, it means wa gyud ka tinuod ni tuo kang Jesus. Meaning para nimo di siya masaligan. Pag si Jesus gani moingon nga dalon kaniyag langit. Pag si Jesus gani moingon nga gitawag tagaan kaniyag kalinaw, tagaan kaniyag paglaom, tuohi dayon. Ay nagduha-duha unsa na yang giingon tanawa gani John 14:6. John 14:6 mga kaigsuonan. Unsay mo niya? Jesus saith unto him, I am the what? Way. And the life. No man cometh unto the Father but by me. You see? Yung tanawa yang saad, atras ag verse 3. And if I go and prepare a place for you, ug moadto ko sa langit, kay para mag-andam og lugar para nimo, luna para nimo, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Tiyaw mo na. Siya mismo nag-ingon sa imo, huy, ako ang kinabuhi, ako ang kamatuuran. You see? Ay, ako ang dalan. Wala si bisan kinsa nga makaadto sa amahan. Gawas, pinaagi na ako. Wala nila yung dalan ako ra gyud makadala nimo didto. Pero ay kabalaka, mag-una kog adto didto, mag-andam kog luna para nimo, balikan ti ka, kuhaon ti ka, para kung asa ko, tuwa pug ka. You see that? Mao na ang giingon ni Jesus. Pero niingon na siya sa imo nga kuhaon kaniya og dituo ka. Niingon na siya sa imuha nga balikan kaniya. Niingon na siya sa imuha nga dalon kaniya kung asa siya tuwa pug ka. Pero di pagyapon ka sure. Meaning, wa kay salig kang Jesus. You see? Simple and plain as that. Wa kay salig sa pulong ni Jesus. Nganong mosalig mangkas pulong sa mga ministro. Nganong mosalig mangkas pulong sa mga matutudlo. Salig sa pulong ni Jesus. You see? Believe in His promises. Remove that veil today. Tingala kay butang Ginoo mo tuon ako nimo Ginoong Dios. Ako na tong buyan Ginoo ang mga daang pamaagi Ginoo. Dito tinuod Ginoong Dios. Ikaw na akong sundon Ginoo. Higalay igsoon. Let me say this to you. Katong tabon sa imong mata og tabon sa imong kasing-kasing kuhaon niya. You see? Don't be under the old letter that killeth. And you don't need to be afraid anymore because the Spirit that gives life will be in you. Tuo lang ka kang Jesus igsoon. Truly believe in Jesus and He will give you liberty. Look at this. Tanawang liberty diri. Ato ang tanawon yung kagawasan. Verse 17. Now, di ba kaysa verse 16, nevertheless, when it shall turn to the Lord, moadto sa Lord, and we know the Lord is Jesus. Now, tanawang verse 17. Now, the Lord is that? Kinsa ko nitong Holy Spirit? Pastor, wala may Jesus diya, Pastor. Dito pangitawon sa unahan to pangitawon. Tanawon chapter 4 verse 5. Kinsa tong Lord? Kinsa ning Lord ay diri? Na may mga tawo nga moingon nga ang kaning Lord kuno gahumras Ginoo. Dili kuno tinuod ang Trinity, the Father, the Son and the Holy Spirit. You see, sultian ta mo, I will be blunt.
And I forgive me kung naay masuko sa kuha. Ang tao nga di mo tuo sa Trinity, muadtog impierno. You see? Pag ang tao di mo tuo nga Jesus Christ Dios, muadtog sa impierno. You see? Amen. Ang maong dalan nga paingunay langit, di nimo tuuhan, you will be going to hell. Repent. Hinulsol na. Ayaw na og tuo sa pagtulunan nga hinimo rag tao. Hinimo ra man nagtao ng pagtulunan nga si Jesus Christ. Tao? Hinimo ra nagtao mga kaigsunan. Debate after debate, ahaman ka mangita. Wa gyud nga kadaog nga nituo nga si Jesus Christ tao. Amen. You see? Wa gyud. Naman kay madungog pero pang cut off lang nila aron ingnon daog sila. But they are actually gitawag nga pildi. You see? Ingon Jesus Christ, ako mao ang dalan. You see? Tanawa mga kaigsunan. Kanidre New Karkar. Pero ang urig nga New Karkar ahaman makita tuwa sa Cebu. Na Cebu ang urig nga New Karkar. Ang katong Karkar gyud diri New Karkar. Kung wadto ka og tinuod nga Karkar, adto kag Cebu. Nakaadto kog Karkar pero kani nga Karkar dili ni siya original. Sundog na dito. You see? Naay dalan, naay lugar nga gitawag pud sa Karkar pero dili gid siya katong urig. Napoy Jesus pero dili urig tao ra. Kung muani ka karon diri sa New Karkar, kung ay kag balindog paingon diri, wa ka nakaadtog Cebu. Kung gusto ka moadtog Cebu, didto ka moagi adto kag eroplano, sakay ka bakag barko karon, sakay ka paingon ka didto sa Karkar to Cebu. Nakaabot ka tinuod nga Karkar. Pero kung sa balindog ka moagi, di ka kaabot. You see? Mao na kung moadto kag langit, si Kristo man ang dalan, kung moagi ka sa Kristo nga tao, di ka kaabot. Impierno ka padulong. You see? So I hope, by the grace of God, ato nang panghuptan. Di ta mahadlok kinsa tong atubangon nga naman. Kahimayaan sa Ginoo, para sa Ginoo. Ay, respetuanay lang gutag pagtuo. Di na ako respetuon imong pagtuo. Kung tungod ana nga pagtuo mo adto kag impierno. Amen. You see? Daw big imong anak karon maingon, ma, respetuin ko ba? Imno na ko ning gas kay magpakamatay ko. Sugot ka dili. Dili. Kung mahimo sagpaon pa nimo siya, ay naim nang gas imong ilugon. Kay ngano man, kay katong gas nakapatay niya. Bisan pag maingon sa respeto iko kay mo ni akong pagtuo. Pag mahuman akong inom og gas, makusgan ko mahimo kong si Captain Barbil. Kabalo kang mali. You see? Di gyud na nimo buhaton. And if people will say, mao ni akong gituuhan, respeto ilang ko ninyo. No, ngano man malabay kas impierno. Amen. You see, mas may pag masunog kang buhi sa kalibutan kaysa sunugon kang hangtod sa kahangturan sa linaw nga kalayo. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, remove that veil today. Don't stay in the old system na ibag-ong pamaagi. Si Jesus Christ ang dalan. Amen. And the Bible says, that Spirit, yung paniagan sa atong text mga pinangga nga mga kaigsunan, the Bible says, now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is what? Liberty. Nay kagawasan. Liberty is kagawasan. Ang liberty dili katong gatas. Ang liberty dili katong estatwa. And you know, katong estatwa bitaw, there are ancient drawings and writings nga katong estatwa ni Liberty dos America, it was actually Lucifer. You see? He is not the true liberty. The true liberty is Jesus Christ. It is Jesus Christ. You see? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. Si Jesus Christ is the Spirit, the Bible says. Pastor, namin mabasa, Pastor, nga Spirit, Jesus good. Romans 8:9. Look at this. But ye are not of the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of what? God. God, the Spirit of God dwell in you. And look at this, ang next part lang niya. Now, if any man have not the Spirit of, he is none of. Klaro kayo. The Spirit of God is the Spirit of Christ. Og wala sa imo ang Espiritu ni Kristo, dili ka iya. Kung dili ka iya, man ka mauli, impierno.
You see? So mga kaigsunan, remove that veil today. Tanggalan ng veil. Tanggalan na mga kaigsunan. And by the grace of God, mawala ng veil tonight. Number 3 and number last. Having your veil removed. Matanggal na ng veil, kinituo na gyud ka tinuod nga Jesus. And ituo na gyud ka sa iyang gisaad nga malangit ka, di na ka magduha-duha. Having removed the veil and behold Him. And by, you will be more like Him. Hinahinay. Tanawag ang goal, mga kaigsunan. Ang goal sa mensahe ni Paul. Tanawa ang goal. Verse 18. But we all, with open face, beholding, as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same what? So, sige, lantaw sa himaya sa Ginoo. Sige, lantaw, contemplating sa glory sa Ginoo. Ang ikaw pod, you will be changed into the same image. Mahimo kang sama sa iyang himaya. From glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Kabalo ka unsay goal sa Kristiyano? Unsa tong goal? Unsa to ang dapat ato ang landing? This is what I wanted sa atong camp nga ma-mention unta. Kabalo ka unsa tong goal gyud nganong gipangluwas ta sa Ginoo? Ang ato yung landing is to be like Jesus. You see? Mo nang gitawag tag Christians. Mga Christians ta kay mga tao ta nga gusto ta mapariha kang Jesus. And this is the goal. Look at this, Romans chapter 8. Verse 29. Look at this. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His what? Son. That He might be the firstborn among many. Tanawa ra? Kitang mga Kristohanon, ang gusto des Ginoo nga mahimong makonform sa imahe sa anak sa Dios. Para siya ang mahimong kamagwangan sa daghang mga anak. So ato makit-an Jesus Christ ang kamagwangan. Kita ang mga anak sa Dios. Ang gusto sa langit nun nga Amahan, mahimo tang susama ni Jesus Christ tanan. And that is the goal. If you wanted to really have a goal sa imong kinabuhi, be like Jesus. And the Bible says, ingon pang pulong sa Ginoo diri, beholding as in glass, glory to glory, are changed. Kaning word nga change, it means metamorpho. Kita na ka ng caterpillar, na nahimo siyang kukun, unya, murag namatay kay na kukun, gabriya ng kukun sa una ba? Sa una sa bukid no, na may tabay, daghang mga butterfly, nikuha ko kukun, gigunting na ako, ang sulod patay, murag gapas-gapas. Usa man ning murag gapas-gapas, wa may kinabuhi. Pero matingala ka, itong mga gapas-gapas sa sulod, in some way, sa miracle, katong ulod, mahimong naipako nga nindot nga butterfly. And that is the word that is used by the Bible, metamorpho. Mo nang gikuhaan sa word nga metamorphosis. Mo nang process nga mahimong butterfly ang caterpillar. So ang gusto sa Ginoo ma-transform imong kinabuhi into like Christ. Amen. If we are worm today, muratag mga ulod karon, but one day we will be like Christ. Amen. You see? Munang night change dapat to mga mindset. Usay kabalo ka sa mindset, bahalag kanilang imong madumduman. Taas kayong mensahe pero bahalag kanilang imong madumduman igsoon. Usay mo ana ta ba? Kapuyan na kaysa akong kinabuhi, uy. Bugat naman kay niya akong ginapasan. Lord, unta magaan-gaanan. Di ba mo nang prayer permente? Mo nang prayer sa mga tao. Lord, unta magaan-gaan, unta niya akong problema. You know, if your goal is to be like Jesus, dili ka mag-ampo nga, Lord, unta magaan-gaan imong problema. Kabalo ka sa imong pag-ampo. Lord, I am not praying, Ginoo, nga mugaan niya akong problema. I am praying nga mas mukusgan ko, Ginoo, para mas mapas-an ako ning pagsulay. Amen. A simple change, but it will give great impact sa imong kinabuhi. It means you seek improvement, you seek to be stronger, and you seek to be like the Lord Jesus Christ. Ginoo, bugat na kay niya akong pagsulay, Ginoong Dios. Kulang-kulangi. No, Ginoo, bugat na kay akong pagsulay, Ginoo. Tagay kog mas kusog, tagay kog more na kusog, tagay kog more na kaalam, Ginoo, para ako ni nga manage. And that's the time you are aiming for growth. Amen. You see? Kaya nga naman, kung pangayoon mo sa Ginoo, Ginoo, makulang-kulangan, amining,
perminti ra kaluya, di ka mo grow. You see? And I hope by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan, it has changed our mindset para sa Ginoo. Na yung mga simple kay nga mga butang sa tuwang kinabuhi. Pero mali di ay. You see? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Hunaw-hunaw na to. When we ask something in prayer, it must be in the Lord Jesus Christ. Tanawa Jesus Christ ha? Si Jesus Christ. Sa diyang niingon siya, Amahan, amahan, nganong gipasagdan uman ako, gilansang sa krus, grabe yang pagsulay. Nanaog bang amahan, gitanggal sa krus? Wala. Wala. You see, unsa may gihimo sa amahan. I believe the Father strengthened Jesus para makalaho tayo siya. You see? We need to look at the Bible clearly and surely, mga pinangga nga mga kaigsunan. Kay daghang mga tao karon nagtudlo di mao. And we need to be right from the scripture. Unsa gitinuod mga pinangga nga mga kaigsunan. You see? And by the grace of God, unsa may giingon ni Jesus Christ, kung kinsa man sa inyo ang gustong mosunod nako, pasana ang cross. Ug sunda ko. Nato istorya ba? I will close in this. Nato istorya ba? Kay, di ba, when we follow Jesus Christ, kasaan ko nag-cross, istorya rin niya, para mahimong ilustrasyon ba? Ingon Jesus Christ, pasana inyong cross, mga tao, nagpasan og cross, sunod kang Jesus Christ. Sunod kang Jesus Christ, sunod. Kunya pagkabot sa unahan, kaya katong isa, kapoy naman sa kapuya, na kaya ani, bugat yung cross. Say maayo, ano ba, nakuha sa gabas, gabasan niyang tumoy. Parang mugaan-gaan. Pagkanaon niya, ay, salamat, gaan-gaan na good. Pagkataod-taod, kapoy naman, bugay ba, murag. Putla na po na to. Putla niyang krus. Hangtod bubo na kayang krus. Kagaan sa kong krus. Na, lami kayo. Pag-abot sa unahan, katong krus, himong tulay. Pagtabok niya patay. Ang uban, wala nagiputla nilang krus. Nakatabok sila. Niya ang krus day kay for 1 use only. Dito. Kay kaisa raman ta maluwas. Pagbutang dito sa uban nakatabok sila. Pero katong giputlan niyang krus patay. Di ko katabok. Giputlan man niyang krus. Kaya ang iyang gipangayo, mugaan-gaan. Ang ato ding pangayoon sa Ginoo di ay, Lord, dunganghi akong kusog Ginoo para mahimo kong susama nimo. Amen. Amen. I hope mga pinangga nga mga kaigsunan, if the veil is already taken, ang nawala ng veil sa imong mata, nawala ng veil sa imong kasing-kasing, nanakay bag-o nga goal. Ang imong goal nga bag-o mga kaigsunan is to be transformed to be like Christ. How about you tonight, mga pinangga? Basin na pa ang veil sa imong kasing-kasing. Unsaon kita para mawala ang veil? Your heart must turn to the Lord. Matuog ka kang Jesus. And when you believe in Him, truly believe. Muna ba nga, ngayon mga tao nga, Brad, nagtuog ka kang Jesus? No, nagtuog ko eh. Kinsa ba yung di magtuog, pastor? Dawat sa Ginoo, kadaan ko kadawat, uy. Ay, wa pa ka na tao, kadawat na ko sa Ginoo. Kuya, wag istorya, uy. Kana, may nindot. Wa pa ko na tao, kadawat na ko sa Ginoo. Amen. Now, karon, pag mamatay ka sa mga kapatulong, wa pa kabaluan na. Di ta kabaluan na. Buy, amanta. Tao ra bita. Nagtuon naman ka ang Diyos. At to, lagi kay. Wa pa ka na tao, nagtuon lagi ko. Pero anong, di man ka kabalog, kapatulong. Nagtuon man ka. Nagtuon lagi. Namungutan ako, para itong karoon. Unsa ang giingon ni Jesus nga imong gituuhan? Adit naman ko na. Kay Biblia naman na, kamu kay mga pastor man mo. Kamu'y kabaluan na. So, kuya, okay. You see? Sayon na kayo mo ingon na nagtuota kang Jesus. Pero unsa ang giingon ni Jesus nga itong gituuhan? Para nakaingon ta nga nagtuog kita. Pag ingon ni Jesus nga, dalon di kag langit, nagtuog ka, wala. Nagtuog. O anong di man ka matuog, malangit ka. Bitaw, no? Pag ingon ni Jesus nga naa kay kinabuhing walay katapusan, ang kinabuhi nga walay katapusan, mahuman dili, pastor.
Kay wa may katapusan, di gid mahuman. Kuno na kung para kuno kakinsa sa tanan nga mga nagtuo kaniya. Di na gyud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Asa kuno sa mga nagtuo. Nagtuo ka wala, nagtuo pastor. Unsay mo nangkon? Kinabuhing walay katapusan. Bitaw no, naanday no. You see? Kaya nga naman, sayon na kay moingog nagtuo. Pero ang pangutana, unsa ang giingon niya nga imong gituuhan. And that's the difference. And we try to open the Bible and pinpoint mo ni ang giingon mo ni tuuhi. Mo na karon, we in our church nakaingon ta nga malangit a padulong, sure ta nga naman kay atong gituuhan ang giingon ni Jesus sa Bible. Wala lang ta naingon nga nagtuo kong Jesus. Wala lang. Atong gibuhat, we open the Bible, look at what Jesus said, and believe on it. That's why natay assurance, natay hope, mo na matanggal imong veil kung imo nang tuuhan. I hope ato nang klaruhon pag-ayo. Kay grabe kay ni kay importante igsoon. Di ko gusto nga di ta magkita one day. Nya pagkahuman di ay kay wala di mo na sure sa inyong kaluwasan. Paninglon ko sa Ginoo. That's why I really need to make it very, very clear nga mangita gyud og pamagi, kaalam sa balaang Espiritu Ginoo, tagay og kaalam nga maklaro gyud kayo ang mensahe, nga ma-sure gyud ko nga di na ako'y sayop kung di man sila motuo. You see? And by the grace of God, na nakay assurance, na nakay paglaom, di na ka mahadlok anang impierno nga naman kay nag-ingon sa Jesus, di na kanya ilagay dito. You see? Ang mga pinangga nga mga kaigsunan, now that if your veil is already away, hinay na ta nga mahimong susama ni Jesus. Day by day mo grow ka. Nga mataas na imong pasensya. Tanawang pasensya ni Jesus ha? Amahan, pasayloa sila. Kaywa sila kabalo sa ilang mga ginabuhat. Katong ni sagpa niya. Katong ni sipa niya. Katong ni luwa niya. Wow, great patience. Lord, di pa na ako na maangkon karon Ginoo, pero hinay. That's my goal, Ginoo. Masama ko nimo. You see? Jesus Christ, manggihatag kung kayo. Sa iyang pagkamanggihatag, yung kinabuhi, yung gihatag. Ginoo, hinay. Di pa na ako na mabuhat karon. But Lord, by your grace, I will be like you. So, igsuon, imong i-goal sa imong kinabuhi, be like Jesus. Palihog man, hindi utanan. Magamputaman nga langit man. Oh, how I love you, Lord Jesus. Salamat sa imong mensahe nga gihatag amahan. Tinuod gyud kinong Dios ang imong mga mensahe nga naghatag gayud kanamo og mga panalangin og kaalam ginong Dios nga mo'y mutultol kanamo sa tama og insakto nga dalan. Ginoo, amo nang nasayran kung unsa ang tama og insakto nga dalan. Ang kulang na lang Ginoo, ang kaisog og ang pagduha-duhang mawala nga amo gining tumanon og sundon. Ihatag sa imong mga anak Ginoo ang kaisog nga ilang sundon ang tama nga dalan ug biyaan na Ginoo ang daang pamaagi. Di na mi atong makapatay, diri na mi sa makahatag og kinabuhi pinaagi kang Jesus Christ. And Lord, we wanted to be like you. We wanted, Lord, nga mahimong sama nimo Ginoo. Wa man mi kabalo, di man namo ma-memorize ang rules sa daang pamaagi. Di man namo ma-memorize ang tanang balaod Ginong Dios. Pero Ginoo, di na namo kinahanglan to memorizon. Kay kinahanglan lang ning mahimong sama nimo og dili na namo ma-fail. Ginoo, uban nimi Ginoo, uban nini mga anak nimo Lord. Dalaan ni sila Ginong Dios sa imong balay sa matag panahon sa panimbahon para mas mutubo pa og mudaghan pa ilang kahibalo. Ug mahimong masayon amahan ang mahimong susama sa imong anak. Salamat Ginoo sa imong kaayo ug paghatag kanamo kaalam karon. Uban ni ang mga pag-ampo sa imong mga anak as we gather in prayer. In Jesus name. Amen. Look for a partner, pangitag imong kauban alang sa pag-ampo igsuon. And pag tinabangay mo, sampitas Ginoo alang sa atong mga pag-ampo.